Ano kaya ang nasa isip ng isang taong balot ng kariktan na sa likod ng kanyang ganda at alindog ay nakatago ang isang questionableng pagkatao? Siya ay isang mapagkunwaring nilalang, tahimik na sumasabay sa agos ng lipunan habang tinatago ang isang madilim na lihim na hindi ka panipaniwala. Paulit-ulit niyang nalulusutan ang batas. Ang bawat krimen na kanyang nagagawa ay wala man lang epekto sa kanyang pagkatao, mga gawang kayang magpapakulong sa iba habang siya'y patuloy na malaya. Anong klaseng tao ang kayang magmaniobra ng ganitong mapanlinlang na kasamaan habang patuloy na nakakalusot sa mga kamay ng mga gustong pigilan siya? Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Marahil, marami sa inyo ang nakaalala pa sa babaeng ito. Naging laman siya ng mga balita noon dahil sa maraming kasong kanyang kinasangkutan. Ating alamin kung ano na ang nangyari sa kanya at sa mga samut-saring mga kaso na naisampa laban sa kanya noon. Siya si Aleli Froilan Yap, nagmula sa isang prominenteng Filipino-Chinese family sa probinsya ng Bohol na nagmamay-ari ng ilang negosyo sa kanilang lugar. May ugnayan din ang kanyang pamilya sa politika, lalo na at isa sa kanyang pinsan ay naging alkalde ng lungsod. Masasabi na si Yap ay isang tipikal na estudyante na anak mayaman. Ngunit may isang bagay siyang ginagawa na naging kapansin-pansin sa kanya, kaya naging kilala siya noon sa kanyang eskwelahan na pinapasukan. May ugali siyang kakatwa na bunutin ang kanyang buhok at kainin ito. Ang tawag sa kanyang ginagawa ay trichotillomania at trichophagia. Ang trichotillomania ay isang mental disorder kung saan ang isang tao ay hindi mapigilang pagnanais na bunutin ang kanyang sariling buhok, kadalasan mula sa anit, kilay, o iba pang bahagi ng katawan. Ang paulit-ulit na pagbubunot ng buhok ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagkawala nito at maaaring magresulta sa pagkakaroon ng kalbong bahagi sa katawan. Sa kaso ni Yap ay ang kanyang buhok sa ulo ang nakakalbo, kaya naman sa kanyang mga larawan sa social media ay nakasuot siya ng mga wig. Ang trichophagia naman ay isang kondisyon na karaniwang nauugnay sa trichotillomania, kung saan ang taong may ganitong kondisyon ay kumakain ng kanyang nabunot na buhok. Ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan, tulad ng pagbuo ng mga hairball sa tiyan, na maaaring mangailangan ng medical intervention. Wala akong makita na impormasyon na magkukumpirma kung siya ba ay clinically diagnosed ng ganitong mga sakit. Ayon sa isang nakakilala sa kanya, naging lihim siyang tampulan ng mga biro noon dahil sa kanyang naging kondisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita niya ang isang normal at kalmadong personalidad. Lumipas ang mahigit isang dekada ay wala nang narinig ang kanyang mga kaklase sa kanya hanggang sa naging laman siya ng mga balita sa telebisyon noong 2017 na gumimbal sa publiko. Nasangkot siya sa kaso ng nakapanlulumong pagpatay sa kanyang katulong na si Richelle Sahgang, kasama ang 2 pang kasabwat. Ang biktimang si Richelle ay 17 years old nang siya ay walang awang pinatay. Siya ay tubong Zamboanga del Norte. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay namamasukan din bilang katulong. Hindi na ibalita kung ilang buwan o taon na naninilbihan bilang katulong ang biktima kay Yap. Ayon sa mga ulat, noong January 12, 2017, nakita sa CCTV footage sina Yap at ang 2 kasabwat na kasama si Richelle papunta sa Ayala Alabang Village Security Office upang ireklamo siya ng umano'y pagnanakaw. Ipinagbigay alam din ni Yap sa mga taga-security office na tinanggal na niya si Richelle sa kanyang trabaho at hindi siya maaaring makapasok pa sa village. Ayon sa pahayag ng isa sa mga security guard na naka-duty ng araw na iyon, napansin niya ang hindi maayos na pagkakagupit ng buhok ni Richelle. Ang mukha nito ay puno ng pasa.
Kapansin-pansin din na nilagyan ito ng make-up upang maitago ang anumang ginawang pananakit sa biktima. Nakuhanan pa ng litrato ang itsura ni Richelle ng araw na iyon. Wala namang nag-usisa ni isa man sa kanila sa security office upang tanungin ang biktima sa kung anong nangyari dito. Dagdag pa na pahayag na umalis sina Richelle at ang tatlong suspect mula sa opisina ng guardhouse sakay ng isang BMW at narinig niyang sinabi ni Yap na ibabalik nila si Richelle sa kanyang manpower agency. Pagkatapos, iniwan umano ng tatlo ang biktima sa isang mall. Makalipas ang ilang oras ng araw ding iyon, natagpuan ang katawan ni Richelle na wala ng ulo sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. At ang kanyang pugot na ulo ay natagpuan namang palutang-lutang sa Balisacan Creek sa Makati City noong January 14. Ang dalawang bahagi ng kanyang katawan ay natagpuan na magkahiwalay ng mahigit 40 kilometro. Lumuwas naman ang ama ni Richelle galing probinsya upang kilalanin ang bangkay. Ang natagpuang bangkay ay positibo niyang natukoy na kanyang anak na si Richelle sa pamamagitan ng nunal nito sa braso. Isinagawa din ang DNA test upang opisyal na makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Nakatulong din ito upang maitugma ang natagpuang pugot na ulo sa ibang lugar sa bangkay na natagpuan sa Bulacan. Marami kasing ibang mga tao ang dumulog sa pulisya upang i-claim ang bangkay. Nabunyag na ang sanhi ng pagkamatay ni Richelle ay isang tama ng bala sa kanyang panga na tumagos sa kanyang ulo. Hindi pa nakontento ang mga kriminal at pinugutan nila ang biktima. Pagkatapos ng isang buwan na investigasyon, naghain ang Makati Police ng kasong murder laban sa tatlong suspect na sina Aleli Froilan Yap, alias Enriqueta Rosemary Legaspi, si Akiko Neron Lindon, alias Neron Oy, at si Charissa May Anyel Chali. Si Lindon ay isang makeup artist at kaibigan ni Yap na naninirahan sa Tondo, Manila, at si Charissa May ay kasamahan ni Richelle sa trabaho. Ang tatlo ay dati nang itinuturing na mga persons of interest dahil sila ang huling mga kasama ng biktima bago siya pinatay, ayon sa pulisya. Ang kaso ay sinuportahan ng mga statements, witnesses, at mga dokumento upang patunayan na ang mga suspect ay nagsabuatan sa pagpatay kay Richelle Sagang. Ang mga kasong murder ay batay sa reklamo ng ama ng biktima at sa resulta ng investigasyon ng Special Investigation Task Force Sagang. Naglabas din ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Yap at nag-alok ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng 100,000 pisong pabuya para sa anumang impormasyon sa agarang pagkakahuli ng mga pumatay kay Richelle. Wala nang sumunod na balita tungkol sa paglilitis ng kasong ito. Sa sumunod na taon, 2018, lumabas sa telebisyon ang isang balita na nagbigay ng warning ang NBI sa publiko sa isang modus ng isang babae na posibleng carnapper na ginagamit ang kanyang alindog para malinlang ang kanyang mga biktima. Sa mga kumakalat na litrato online, makikita ang isang babaeng nakakabighani ang alindog. Ngunit sa likod ng kagandahang taglay ay may itinatagong itim na lihim. Nagpapanggap siyang isang kliyente na bibili ng isang mamahaliing sasakyan. Tapos, magti-test drive sabay tatangayin na ang mamahaling sasakyan. Noong August 26, 2018, nakita sa isang CCTV footage ang pagpasok sa isang subdivision sa Ayala, Alabang ng isang Mercedes-Benz at Toyota Land Cruiser. Itinest drive ito ng suspect na walang iba kundi si Aleli Froilan Yap. Nakatakda umanong bilhin ng suspect ang sasakyan sa isang negosyante na si alias Don. Nagtiwala si Don sa suspect dahil nakita na rin niya noon ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa bahay ni Yap. Nangako raw si Yap na maaari na niyang makuha ang bayad sa sumunod na araw. Ngunit wala nang nadatnan sa bahay ang biktima. At doon niya nalaman na umuupa lamang ang suspect sa magarang bahay. Agad na nagsumbong ang biktima sa NBI. Makalipas ang 6 na linggo, sa isang follow-up operation ng mga otoridad, natunto nila ang mga mamahaling sasakyan malapit sa isang kasino. 4 na mga mamahaling sasakyan ang kanilang na-recover. Napag-alaman na si Yap mismo ang nag-iwan ng mga sasakyan sa naturang lugar. Ang mga sasakyan ay naisanla na pala ni Yap. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, kinasuhan ng carnapping si Yap.
Nanawagan naman ang otoridad sa mga may-ari ng mga na-recover na mamahaling sasakyan na makipag-ugnayan sa kanilang special unit. At kung sino man ang may reklamo laban sa suspect ay maaaring dumulog sa kanilang tanggapan. Katulad ng naunang kasong kinasangkutan ni Yap, ay wala na ring narinig na update sa kasong carnapping na inihain laban sa kanya. Noong January 23, 2019, isang panibagong kaso na naman ang kinaharap ni Yap. Nahuli siya ng mga tauhan ng NBI sa pamamagitan ng isang entrapment operation sa isang coffee shop. Nagpanggap ang suspect na isang broker ng paupahang bahay sa Ayala, Alabang. Ang naging katransaksyon ni Yap ay isang Chinese national na pinangalanang si Michelle. Si Yap ay nagpakilala bilang si Lucy Ong sa biktima. Nadiskubre sa naturang entrapment operation na ang mga papeles at titulong hawak ng suspect ay pawang mga peke. Ayon sa biktimang si Michelle, nakapagbigay na siya ng 260,000 pesos bilang down payment para sana sa rerentahang bahay. Ngunit, nanghihingi pa raw ng dagdag na 2.6 million pesos ang suspect. Mabuti na lamang at may kaibigan ang biktima na nagbigay sa kanya ng babala na marami ng kasong kinasangkutan si Yap at kailangan niyang maging maingat. Kaya hiningi na ng biktima ang tulong ng mga otoridad. Naaresto rin sa naturang entrapment operation ang kaibigan ni Yap na si Akiko Neron Lindon na gumamit sa pangalang Brian. Nagpakilala siyang may-ari ng pinaupahang bahay sa Ayala, Alabang. Matatandaan na si Lindon ay isa rin sa mga suspects ng pagpatay ni Richelle Sagang. Nakunan pa ng eksena ang pagkakaaresto kina Yap at Lindon. Natanong din si Yap tungkol sa mga kinasangkutang mga kaso noon. Tinanong siya ng isang reporter kung ano na ang nangyari sa kanyang kasong murder noong 2017, ito ang kanyang naging sagot. I'll give you the details, but with my murder, it's already okay. I have a resolution. Do you wanna? Yeah, sure. Nang tanungin ulit siya sa isa pa niyang kaso noong 2018, ang carnapping. Ito naman ang kanyang naging sagot. The carnap, I was dating someone. I was dating a foreigner. I was dating a foreigner. He was the one who did the casino. That's why I never answered, because if I answer, it will be pagpipiyasa ng media. Kinasuhan sila Yap at Lindon ng kasong estafa at falsification of public documents. At katulad ng dalawang mga kaso noon, wala na ring update sa nangyari sa kasong ito. Ang huling nakalap kong impormasyon ay nasa Amerika na umano si Aleli Froilan Yap, 3 taon na ang nakalipas. May nakuha akong screenshot ng nagreklamong tao na taga-Amerika dahil naging biktima umano siya ni Yap. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa naturang individual, ngunit burado na ang kanyang account. Hindi ko makumpirma kung totoo ang kanyang mga ipinahayag. Ngunit, sa track record ng suspect, 2 beses na nalusutan niya ang kanyang mga kaso. At ang kanyang panghuling kaso na may mga pruweba pa dahil nahuli sa isang entrapment operation, ay wala ring naging update. Kayo, ano sa tingin ninyo ang totoong nangyari? Naging malaya ba ang suspect dahil sa siya ay inosente o may mas malalim pa na dahilan? Special shoutout nga pala kay Miss Loy Valiente. Maraming salamat sa iyong comment at request. Susubukan ko pong dagdagan ang shoutout next vlog para naman sa ibang mga subscribers and commenters. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.